Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon ang leadership styles ni Pangulong Duterte at Pangulong Marcos Jr. during crisis situations or crisis management. Ito, mayroong post ni Sir Co-op. Maganda yung pagka-presenter niya. Duterte versus Marcos, crisis management. Okay. Kinumpare niya dalawang statement. Unahin natin si PBBM, yung bago lang niyang statement. Sabi niya, itong bago tumama ang bagyong Christina. I'm feeling a little helpless here kasi wala tayong magagawa. All we can do is to sit tight, wait, hope, pray, that there is not too much damage, that there are no casualties, and go in as soon as quickly as possible. Ito yung conference niya, nandun yung gabinete na kumamot pa nga siya sa ulo. Anong gagawin natin? So, there's nothing much we can do. Okay. Ano naman kay PRRD? Binanggit niya ito November 7, 2020. Sabi niya, you do not give orders on the day of the storm. Ito pala kay PBBM, yung tumama na ang Christina. Nandun na, nanalasa na on the day of the storm. Nag-conference siya. Si PRRD naman, sabi niya, you do not give orders on the day of the storm. That is stupid. So in a way, tinatawag ni Tatay Digong na stupid itong isa. Sabi niya, wala ka nang ibibigay na orders kasi ang orders na ibigay mo na 2 or 3 days ahead. You do not give orders on the day of the war. So, I think panahon ito ng pandemic, advance mag-isip, advance gumalaw po ang PRRD. Dalawang napakatinding pagsubok ang nangyari panahon ni PRRD. Ano yon? Yung Marawi Siege, 5 months, May to October of 2017. Tandang-tanda ko At saka yung pandemic. Nagsimula March 15, 2020, tanda ko, yun yung pag-lockdown. Hanggang, 2020 to na. No? Patapos na ang termino ng Pangulong Duterte, patapos na rin ang pandemic. So, ibang-iba talaga ang crisis management style ni PRRD. Nakakatuwa yung halos, hindi naman every night, yung televise siya, na napapakinggan o napapanood siya ng taong bayan, pinag-uusapan ng sitwasyon, tapos ano ang gagawin. Di ba? Napaka-assuring yung ganong style. Sa isang linggo siguro, mga 2 or 3 times na nagsasalita si PRRD, napapakinggan siya. So, dahil yung mga ganong style, na nalampasan natin yung pagsubok ng COVID. Kung presidente natin nung panahon ng COVID o nung Marawi Siege, katulad ngayon na presidente, ano sa tingin nyo? Makakaahon ba tayo ng ganun kabilis na with less casualty? Lalo na yung Marawi Siege. I doubt so. Kasi iba talaga ang ibang style Duterte. Salita pa lang, alam mo na, meron nang manginginig. Itong isa naman, sinasabi lang nila, naririnig ko lang. Sobrang bait o kulang lang talaga sa experience sa buhay. Hindi siya nasanay sa mga ganyan na life-threatening situation, yung mabilis na pagdesisyon at saka Okay, ang isang problema, sa nakikita ko lang
itong nakapalibot sa presidente, yung mga advisors niya. Kaya mismo si Professor Clarita Carlos, mayroon na siyang post na pagpuna. Yung nakikita niyang hindi maganda sa leadership style or decision-making process sa gobyerno. Sabi ni Professor Carlos, group think may be avoided if the leadership is surrounded by intellectually diverse advisors. Yung group think po, negative style of decision making yun. Hindi na isinasaalang-alang ang consequences, ang ina-after lang nila yung para lang hindi mag-away-away ang grupo. So, yun na lang, bahala na kung ano. So, negative ang dating ng group think na sa tingin ko, yun ang nangyayari. Kaya napapansin ni Professor Clarita Carlos na yung nakapalibot sa Pangulo. So, sabi nga ni Senator Pimentel, garbage in, garbage out. Question niya yan sa isang Senate hearing na parang mali daw ang mali ang natatanggap ng Pangulo ng mga inputs, yung data. Galing sa kanyang mga advisor, malalapit sa kanya. Example, yung KOJC na pangyayari nung hindi pa nag-surrender si Pastor Kibuloy. Anong sabi ng Pangulo? Walang baril ang mga pulis. Walang tear gas. Nakakaya yung ganong pronouncement ng Pangulo. Lumalabas, nagsisinungaling siya, but in fairness to him, yun lang ang nalaman. Yun ang feedback na nakarating sa kanya. Kaya yun din ang sinasabi niya. So, problema talaga ang nakapalibot sa Pangulo. Ano pa? Yung away-away, napapabalitaan na away-away ng dalawang paksyon sa Malacanang. Grupo ni First Lady at saka grupo ni Speaker Martin Romualdez. I don't know kung gaano katotoo, kaya lang yun ang usap-usapan eh. Another case ng yung hindi magandang input sa Pangulo, yung flood control projects. Nung hinahanda ang SONA for this year, binigyan siya ng data. 5,500 flood control projects natapos na. Naniwalang Pangulo, brinodcast. Ay, pinagmayabang sa SONA. Anong nangyari? Napak-check ng kalikasan. Ang daming yung nauna pang SONA. 2 years ago, yung sabi niya, napatunayan natin na kaya nating pababain ang presyo ng bigas, asukal, isda, karne sa pamamagitan ng kadiwa. Ang natatanggap niyang data o inputs, ang daming nakikinabang sa kadiwa. But in reality, kakaunti ang naaabot ng kadiwa. Ako nga, halos mag 3 years ng kanyang administrasyon ni isang kadiwa store, hindi pa ako nakakita. Meron akong nabalitaan, somewhere in Bukidnon, meron daw bayan dyan na merong kadiwa. Kailan ang feedback ng mga tao doon, mas mahal daw ang presyo. Tig 60 pesos daw ang per kilo ng bigas. Ano ba yan? So, hopefully, one of these days, mapuntahan ko yung sinasabing kadiwa store in one of the towns of Bukidnon. Titignan natin. So, yan po ang problema, mga advisor. Depende sa leader kasi yan eh. Kung ang leader, kagaya ni PRRD na malakas ang itong mga advisors niya rin, matitino, mag-isip ng maigi, magbigay ng recommendation, then decide. Ang ating presidente, yun na, binabatikos na naman yung pag-ano niya sa flood control projects, yung interview niya sa Laurel, Batangas, na sabi niya, nandyan ang mga flood control projects natin na overwhelm lang.
paniwala siya na nandyan at matitibay, parang ganun. Ni minsan, hindi man siya mag-question na, totoo ba yung mga flood control projects na pinagsasabi niyo? Napapahiya ko dito eh. Dapat sana, kung ako yung leader, akong pangulo, napahiya ako sa zone ako dahil sa flood control projects na yan, talagang sinisanti ko na yung pinag-i-explain ko na, pinahanap ko na saan yan. Ba't ang Pangulo, sa sobrang niyang tiwala siguro, bait niya sa mga nakapalibot sa kanya, paniwalang-paniwala pa rin na nandyan ang flood control projects. Kaya lang yung pala, halo, walang bakal, kulang sa semento, kaya madaling, So, salamat at nagkaroon tayo ng presidente kagaya ni PRRD. But sorry na lang, dahil ang ibinoto natin, nabudol tayo, isang leader na walang magagawa. Sit and relax na lang daw and pray na less casualties.